Saes. We're from Grade 12 Proverbs. And today's video nga, mga kapartner, mag-i-interview tayo ng mga tao regarding to our topic, which is the internet. But first, let me ask you first, like, paano mo ba ginagamit yung internet, partner? Ako kasi partner, dahil sa isa rin akong estudyante, talagang nagagamit ko ang internet, lalo na pag ako ay magsa-search ng mga bagay na hindi ko pa alam. At ginagamit ko rin ang internet talaga pag ako ay, alam mo na, medyo stress tayo. Dito, nakakalimutan natin yung mga problema sa buhay. Ikaw, partner, paano mo nga ba nagagamit ang internet? Ayun nga, partner, paras lang na din sa'yo. Bukod sa academic purposes, ginagamit ko rin ang internet sa aking mobile games like ML, COD, yung mga ganun, parang libangan. For entertainment purposes. Paano naman kaya yung mga i-interview natin? Yes. No? Halina't pakinggan ang kanilang hinaing at kanilang opinion hinggil sa internet. Tara at samahan kami. Good day, netizens. Good day, boys. Today, makakasama natin sina Christian Jacob Renatri. Ngayon masasaksihan natin ang kanilang sagot sa ating mga katanungan tungkol sa social media at internet. Para sa ating katanungan, ano-ano ba yung mga ginagamit yung mga gadgets sa bahay, mapaskulman? Sa akin is cellphone at laptop. Cellphone at laptop. Ikaw naman. At sa akin naman po ay cellphone at PC. Yun, talagang lagi natin ginagamit yung cellphone, no? Kahit man nasa school tayo o mapabahay man. Kasi talagang ito yung una natin kinukuha talaga kapag kailangan natin ng may masi-search, no? Mapipicturean, no, partner? Ito, paano nyo ginagamit ang social media or yung internet? Sa akin ginagamit yun kapag magsa-search ako or maghahanap ng mga news na pwedeng nakakalat ng website sa akin. Okay. How about you naman? Sa akin naman po, ginagamit ko po yung internet para mag-search, para makalaman mo ng mga informasyon na hindi ko po. Ayun, talaga sa pag tinatanong yung mga estudyante kung saan nila ginagamit yung internet or yung social media, talagang ang number one sagot nila is pag-search, tama? Alam mo, partner, hindi lang talaga sa food tayo dapat mag-rate. Pero ito ang tanong, kung i-rate nyo ang ating social media, ating internet, hanggang 1 to 10 na, ano yung mabibigay nyong rate? Sige. Sa akin, 10. 10. Bakit 10? Kasi halos araw-araw naman ginagamit eh. Tapos parang essentials na rin po mga. Bakit mo? Kasi bilang po isang student, pwede ko po ito gamitin para abot po na po sa mga subjects. Pero ang number one na katanungan, ang social media or internet ba ay nagagamit ng tama sa panahon ngayon? Para sa akin, 50-50. Kasi minsan nagagamit ito sa map, minsan nagagamit ito sa mali. Katulad ng nanonood ng mga kabuslusan or paggamit ito sa mga bastos o pag-crash assignment na. At kung sa tama naman po, kung mga hindi mo alam yung mga gagawin mo, pwede ka mag-suggest para magkaroon ka ng Siguro po bilang isang student, based on education, siguro yung mga internet, pag na-abuse po, ginagamit ko pag-check po sa mga assignments o mga pinapagawa ko namin. At yun nga po, doon po nagiging masama yung paggamit ko ng Ayun, napakagandang mga kasagutan, no, partner. Talagang malalaman natin yung mga disadvantage and advantage ng social media and internet sa atin. Hindi lang sa atin, no, kundi para lang sa buong kabataan. Yun, maraming salamat sa inyong time at maraming salamat din. Hello, meron tayong kasama ngayon, si Ate. Ngayon, i-interview natin siya kung ano ang kanyang pinagkakaabalan sa buhay. Housewife ako. At tayo po ba ay gumagamit ng internet? Gumagamit ako ng mga internet. At ano po yung mga social media na ginagamit natin? Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, yun. Basta madami. Gano'n niyo po sila kadalas ginagamit? Actually, hindi siya madalas lagi. Ngayon, nakakatulong ba ang internet sa'yo? Oo naman, kasi pwede ko siyang gamitin, mga communication, nakakapanood ako ng mga balita gamit ang internet, hindi lang sa TV. Kaya nakakatulong siya para sa akin. Ngayon, kung i-rate po natin ang internet, ang social media ng hanggang 10, hanggang ilan niyo po sila i-rate? Siguro rate ko lang siya ng 7 kasi meron din mga disadvantage ang internet, hindi lang advantage. Pero bakit po 7
naman yung nirate nyo dito sa ating social media? Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, may disadvantage at advantage yung social media. Minsan kasi nakakita tayo ng mga hindi karapat-dapat na makita sa social media. Ang advantage naman no, pwede tayo mag-business gamit ang social media. Kaya para sa akin, meron siyang disadvantage at advantage. Maraming salamat po sa onting oras. Ito, partner, para sa ating huling katanungan. Ate Quisha, sa tingin mo ba, nagagamit ba ng tama ang social media o ang internet ngayon? Para sa akin, sa panahon natin ngayon, hindi. Kasi madami ng kabataan na lulubog sa internet. Bukod dyan, lahat na lang ng kabataan, puro na lang internet ang ginagamit. Maski sa school, internet na lang, wala na tayong mga libro or mga mahilig magtanong na estudyante sa mga teacher, internet na lang sila kumukuha. Yun lang. Maraming salamat at maraming salamat din po sa inyong onting oras. Okay? So, ayun nga mga kapartner, sa huling bahagi ng ating pag-interview, Cheng Saes, ano masasabi? Ayun, nalaman ko na ang social media or internet ay merong masama at mabuting dulot, hindi lang sa ating mga estudyante, kabataan, pati rin sa mga matatanda at mga business owner. Oo, partner. Pero tunay nga naman na nakakatulong ang internet sa atin. Yes, partner. Meron dito nakakatulong ka sa business. Oo, pag nag-online selling, ayan, nagagamit natin ang ating mga Facebook account, IG account, and TikTok account. Kasi ako ngayon, partner, bumibili na ako ng mga parcel ko sa TikTok. Yan, sa Shopee din. Yes, mas mabilis Yes. doon. Gamit lang ng internet. At Yeah, makakabili isang ka click na. lang yan, partner, no? Tama. Talagang dadating at dadating, isang click lang. At gusto ko rin yung nabanggit ng mga estudyante kanina na ang internet ay nakakatulong sa kanilang pag-aaral, which is very true nga naman. Totoo, dahil ginagawa natin siya. Tested and proven. Ngayon mga kapartner, ano sa palagay mong partner yung naitulong ng interview na to para sa ating mga estudyante? Ako, sa tingin ko, na ito yung interview na to is parang pinalawak niya pa yung kaalaman about sa internet or social media. Pinalawak niya yung kaalaman na ito pala pwedeng maging ganito, pwedeng maging magandang dulot nito, pwedeng maging masamang dulot nito. Parang ano siya etong interview na to is for, para makadagdag kaalaman. Ikaw, partner. Para sa akin, partner, nagbigay insights din to sa akin kasi bilang estudyante, parehas kami ng perception sa paggamit ng internet. Pero yung ibang mga tao, gaya ng mga businessman, mga empleyado, may kani-kanila tayong uri ng paggamit ng internet at social media. Pero nasa sa atin ito kung paano natin ito gagamitin. Pero lagi natin tatandaan ka, partner, ang paggamit ng social media or internet ay nasa ating kamay. Nasa iyo kung gagamitin mo ito ng tama o mali. At saka dapat may limitado tayo dyan Dapat hindi natin ginagamit ang social media or ang internet sa maling gawain katulad ng scamming, hacking, at gaya saka ng topic natin kay Sir Albert, like identity theft. Ayun, dapat hindi tayo nagaganon dahil ang internet dapat ay ginagamit natin sa tama at sa maayos na paraan. At sa mabuting paraan. Lagi natin tatandaan na ang internet ay gamitin sa mabuting paraan. Yun lamang po at magandang hapon sa inyo lahat. Kaya ngayon, kung wala ang internet, hindi tayo mabubuo. Na ginagawa rin natin part. Oo naman. At yung iba naman ay nakakatulong ito sa kanilang business, kagaya na naman ni Ate Quisha. Isipin